Isang maligayang pagkakataon na patuloy tayong magkakasama, magkaniig upang ating ipagpatuloy ang serye ng pag-asa kay Kristo. Tanging ang Panginoon lamang ang ating pag-asa sa buhay na ito. At sa pamamagitan ng mga pag-asang ito na kaniyang ipinagkakaloob sa atin at karunungan at unawa, narito tayo sa panibagong paksa ng bautismo. Pag-aaralan po natin ito, tayo'y manalangin. Dakila po naming Diyos sa kalangitan, isang panibagong paksa ay aming pag-aaralan at ito ay may kinalaman sa bautismo na itinuro sa sangkakristyanuhan. Nawa ang gabay at patnubay ng aming Panginoon, ang Espiritu Santo ang patuloy na kumatok at magturo sa bawat isa sa amin sa karunungang ito. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Mayroong mga tao na nagmamalasakit at nagpapahalaga sa atin upang tayo'y patuloy na matuto ng banal na kasulatan. Pasalamatan natin ang mga taong nagpapagal at umaasikaso sa atin upang ang ating pag-aaral ay maging posible. Bautismo. Tingnan po ninyo sa aklat ng Efeso 4:5. Aklat ng Efeso 4:5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isa lang ang Diyos, isa lang ang Diyos. Dapat maunawaan natin yan na may iisang Diyos at itong Diyos na ito ay yung Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Isa lang ang ating Panginoon, si Kristo. Isang pananampalataya, isang paraan lang ng pananampalataya ang itinuro. Hindi maraming daan ng pananampalataya. Hindi. Isa lang talaga ang tamang pananampalataya. At isang bautismo. Ngayon pong panahong ito ay may iba't ibang klase ng bautismo. Mayroong lubog, mayroong buhos, at mayroong wisik. At mayroong sinasabing bautismo sa Espiritu Santo. Alin ang talagang tamang pananampalataya at bautismo na itinuro sa atin? Yan ngayon ang ating pag-aaralan. May utos na humayo, magturo at magbautismo. Ito ay utos. Aklat ng Matthew 28:18 and 20. Matthew 28:18 and 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa at ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos kayo sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa ganitong mga aral at salita ng ating Panginoon ay mayroong utos upang humayo. Kaya itong aming ginagawa na humayong magturo ay kasama po dito ang pagbabautismo. Ano ang kahulugan o ano ang ibig sabihin? Ano ang pangaral tungkol sa bautismo? At aklat ng Mateo 6 hanggang 8. At sila'y kaniyang binautismuhan sa ilog ng Jordan. Ito po ay karanasan ni Juan Bautista na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Sa talatang 8, kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Dumating kay Juan Bautista ang mga maniningil ng buwis, ang mga sundalo, ang mga maraming mga tao na mga makasalanan. At sumigaw si Juan na sinasabi, kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Iyon ang kanyang pangaral, samantalang siya ay nagbabautismo. Ito naman ang sabi sa aklat ng Marcos 1:8. Mark 1:8. Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Dadapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Ang sabi, si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Pero yung bautismo ng ating Panginoon ay bautismo ng Espiritu Santo. Kaya yung ginagawa ng mga pastor na nagbabautismo sa tubig, yun ang aming bahagi.
Pero ang magbabautismo sa ating lahat sa Espiritu Santo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kailangan ni Nicodemo. Sangayon sa aklat ng John 3:5. John 3:5. Isulat po ninyo. Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos." Ito po ang karanasan ng bautismo. Pagkapanganak sa tubig at pagkapanganak sa Espiritu. Sabi ni Nicodemo, paanong maipanganganak na muli ang isang taong kagaya ko na matanda na? At ang sabi ng Panginoon, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawaan yan. Kailangang maunawaan po natin ano ang kahulugan ng pagkapanganak sa tubig at ng Espiritu. Ang ibig sabihin, tayo ay makalalakad sa panibagong buhay kapag tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. At kailangan makaranas tayo ng ganitong bautismo sa tubig sa pamamagitan ng mga ministro at gayon din ng Espiritu Santo, bautismo na ibinibigay ng ating Panginoon. Ano pa ang mga kahulugan? Ang sabi dito sa Aklat ng Gawa 22:16, Acts 22:16, paghuhugas ng kasalanan. At ngayon, bakit ka tumigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ito ang ebidensya na ang bautismo ay paghuhugas ng kasalanan, sang-ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga ang paghuhugas ng kamay ay kailangan sa maraming tubig. At ang paliligo ay kailangan din ng maraming tubig. Ang bautismo kaya ginawa sa ilog ng Jordan sa lugar na maraming tubig sapagkat ito ay kumakatawan sa paghuhugas ng ating kasalanan. Iyan po ay espiritual na kahulugan ng banal na kasulatan na itinuturo sa atin na sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, mahuhugasan ng ating kasalanan at yan ay mangyayari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa ng ating Panginoon, si Jesus mismo ay nagpabautismo. Aklat ng Mateo 3:13 hanggang 17. Matthew 3:13 hanggang 17. Nang magkagayoy naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Dadapot ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kailangan ko nga ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang napaparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran, nang magkagayoy pinayagan niya siya. Nakita po ninyo ang mga dialogue ni Juan, narinig ninyo ang usapan ni Juan at saka ng ating Panginoon. 16. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, narito nangabuksan sa kaniya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kaniya. Ay, ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas ng bautismo at sinabi niya kay Juan, payagan mo ngayon. Ito ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong kalooban ng Diyos. Ito'y isang bahagi, buong katwiran na kailangan nating maranasan sa buhay. Ito rin ay ipinangaral ni Pedro. Aklat ng Gawa 2, Acts 2:38 at 39. 38 ng Acts 2. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat sa isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasamalayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Doon sa 39 ay sabi, at sa inyong mga anak.
Kaya mapapansin po ninyo na ang pangaral ng tungkol sa bautismo kasama ang ating pamilya. Ang panukala ng Diyos na nasulat sa banal na kasulatan na inihahatid sa atin sa mga pag-aaral, sinasadya ng banal na kasulatan na huwag malilingat ang bawat pamilya sa usapan sa bawat paksa ng banal na kasulatan. Na maging sa bautismo, kailangang ito ay maranasan ng ating mga anak. Kung ang kaligtasan ay sa atin at ang ating anak ay hindi maliligtas, ito ay malungkot para sa atin. Ang kaligtasan ay para sa atin, para sa ating mga anak, kahit nasa malayo. Ang ibig sabihin, para sa lahat ang kaligtasan. Ito naman, sabi, buong pamilya. Meron bang nakaranas ng ganyan? Aklat ng Gawa 18:8. Ang bautismo ay karanasan ng buong pamilya. Acts 18:8. At si Crispo, ang pinuno ng sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon, pati ng buong sangbahayan niya. At marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya ay pawang nangabautismuhan. Narito po ang ebidensya na ang bautismo ay itinuturo at ipinagkakaloob na kapag ang padre de pamilya na kagaya ni Crispo, isang leader sa sinagoga, isang pinuno, ay tinanggap niya ang ating Panginoon kasama ang kanyang sangbahayan. Ito ay isang kapangyarihang ibinigay sa mga padre de pamilya, sa atin na mga magulang, na kung tayo ay sasampalataya at kikilala sa Panginoong Diyos, kasama po riyan ang ating mga anak. Hindi dapat na mahiwalay ang paglilingkod sa Diyos ang ating mga anak. Ang ating mga anak ay kailangang kasama sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Diyos. Sa atin pong paghakbang at paglapit sa Panginoon, huwag po nating iiwan o tatalikuran ang ating pamilya. Sila po ay isang kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang ating mga anak ay mga mahalagang tao para sa kaharian ng Diyos. Sila po ay mga kaluluwang dapat nating pahalagahan. Pahalagahan po natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, alang-alang sa kaligtasan na iniaalok sa atin ng dakilang Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng bautismo. Gawa 16:33. Tingnan ninyo. At sila'y kaniyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Sa atin pong pagtatalaga sa Panginoon ay napakahalaga po ng commitment ng pamilya. Kung tayo ay magpapanukalang sumunod sa Diyos, napakasaya po ng isang pamilya na sama-sama na nakakakilala sa Panginoon. Napakasaya ng karanasan ng isang pamilya na sama-samang sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. At mayroong isang panuntunan ng pananampalataya na naroranasan sa loob ng sariling sangbahayan. Pero ang mahirap po ngayon kasi sa isang pamilya magkaiba na tayo ng pananampalataya. Kaya may Adventist, may Catholic, may Iglesia ni Cristo, may born again, may iba pa, may Saksi ni Jehovah. Ang atin pong pamilya ay nagkakawatak-watak sa pamamagitan ng relihiyon at pananampalataya. Pero ito po, ang mga halimbawang binasa ko sa inyo, kanina ay si Crispo, ngayon naman ay ito ay leader ng warden officer sa panahon ni Pablo nang siya'y nakabilanggo. Buong pamilya po ang pagpapahalaga ng Diyos sa ating pananampalataya, pagsunod sa Panginoon, gayon din ang bautismo na siyang pasimula ng pagtatakda ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Ito pa naman ang ibang karanasan.
Gawa 8:38 at 39. At ipinag-utos niyang itigil ang karo, at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kaniyang binautismuhan siya. Ang talapong ito ay si Felipe ay pinangunahan ng Espiritu Santo. Ang sabi niya, puntahan mo ang bating, nandun siya naglalakbay. At kanyang pinuntahan at kanyang nilapitan samantalang naglalakbay sa karo. At kinausap ni Felipe ang bating. At sinabi ni Felipe, naiintindihan mo ba ang iyong binabasa? Kailangan nga may magpaliwanag sa akin. Si Felipe ay sumakay sa karo at sila'y naglakbay habang nagba-Bible study. At pagdaan ng maraming tubig, ipinag-utos na itigil ang karo. Sa 39, at nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. At hindi na siya nakita ng bating, sapagkat ipinagpatuloy niya ang kaniyang lakad na natutuwa. Hindi po napakatagal ng Bible study ni Felipe sa bating. Hindi inabot ng maghapon. Hindi inabot ng 2 araw, 1 linggo, 3 linggo, 1 buwan, o 1 taon. Hindi napakatagal na pag-aaral. Isang simpleng paglalakbay, ipinakilala ni Felipe sa bating ang ating Panginoong Hesukristo na namatay doon sa Jerusalem sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay na maguli. At itong Jesus na ito na umakyat sa langit ay siya ring Jesus na muling magbabalik upang kuhanin ang mga sumampalataya sa Kaniya. Sa ganitong paraan, ang bating ay nakumbinsi kaagad. Ano ang dahilan upang ako'y hindi mabautismuhan? Narito ang maraming tubig. Sila'y kapwa lumusong. Marahil mayroong kutsero ang bating, mayroong kasama. Subalit sila lamang ang nandoon sa tubig na 2. At ang bating ay ipinagpatuloy niya ang kaniyang lakad na natutuwa. Kung mayroong greatest discoveries na maaaring matagpuan ng sino mang tao na nabubuhay ngayon, ay wala nang iba kundi ang makilala niya ang ating Panginoon bilang kaniyang personal na tagapagligtas. Ang biktima po ng kasalanan ay nasa pagpapaliban. Marami ang mga taong pagkatapos na makarinig ng kasulatan ay magpapaliban at sasabihin, Pastor, saka na po ako susunod. Pastor, ako po ay may hanap buhay, hindi ko maiwan. Pastor, ako po ay mayroong pamilya na binubuhay. Marami tayong mga pagdadahilan. Sa mga kabataan naman, Pastor, ako po ay nag-aaral na kasalukuyan. Pastor, marami pa po akong mga pangarap sa buhay. Maraming mga pagpapaliban na iginagawa ang tao. At sinasabi ko sa inyo na ang kasulatan ay nagbigay ng patotoo. Isang matibay at matatag na disposisyon ay dumating sa bating na ito na isang tagapangasiwa ng mahal na reyna. Pero ganun pa man, sa kabila ng kaniyang mabigat na responsibilidad at mga programa sa buhay, pinagpasyahan niya na tanggapin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Tinanggap niya si Kristo bilang kaniyang personal na tagapagligtas. At itong pagpapasyang ito ay hindi niya ipinagpaliban. At siya'y yumaong natutuwa. Ito ang bunga ng paglilingkod sa Panginoon. Ito ang bunga ng pagpapasakop sa Panginoon. Ito ang bunga, ito ang pagpapala na kilalanin natin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Sa pamamagitan ng bautismo, isang kagalakan at katuwaan na hindi masayod, na hindi malirip ng sinuman. Kaya kami po ay patuloy na nagpapaanyaya sa inyo. Patuloy tayong mag-aral ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng paksang ito'y hindi po nagtatapos ang ating pag-aaral. Patuloy po tayong mag-aral upang patuloy nating makilala ang ating Panginoon. Sapagkat ang pagkakilala kay Kristo ay isang tanging kayamanan na ipinagkakaloob sa lahat ng tao. Ito naman po, aklat ng Colosas 3:10.
at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni yaong lumalang sa Kanya. Ibig sabihin, pag kinilala natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas at tayo'y nabautismuhan, isang bagong pagkatao ay ating ibibihis. Isang kaalaman ng karunungan na tanging sa Diyos lamang manggagaling. At ito ay kagaya ng karunungan ng pagkakilala sa Panginoon kung sino siya ay gayon din naman tayo. Kaya nga tayo ay tinawag na Kristiyano. Ginamit ang pangalang Kristo, ang ibig sabihin, ito ay nagsisimula sa pangalang Kristo, kaya nga tayo ay tinawag na Kristiyano. Sa ating pang-araw-araw na buhay, bilang mga anak ng Diyos, ay inyong matatagpuan na dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. Kung tinataglay talaga natin ang pangalang Kristiyano, na tayo'y tinawag sa pangalan ni Kristo, bakit hindi naman natin siya gayahin kagaya ng kaniyang buhay? Isang buhay na punong-puno ng pagpapakumbaba. Isang buhay na punong-puno ng paglilingkod sa Diyos. Isang buhay na punong-puno ng paglilingkod sa kapwa-tao. Binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon na tayo ay nabautismuhan, tayo ay nakaunawa upang tayo ay maging kaniyang kabahagi sa kapaligtasan, sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ito naman, karanasan ng bautismo. Aklat ng Romans 6:4. Romans 6:4. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi, namatay sa krus at pagkatapos nabuhay na maguli. Ito palang karanasan ng Panginoon ng kamatayan at pagkabuhay ay maaari nating maranasan sa tinatawag na karanasan ng bautismo. Pag tayo ay nabautismuhan, tayo ay namatay, tayo ay nalibing sa ating mga kasalanan. Kaya nga pala ang bautismo ay lubog. Ang salitang baptiso, ang ibig sabihin ay to immerse, galing sa maraming tubig. Ang ibig sabihin ay lumubog. Ito ay paglilibing. Kaya pala ang pagbabautismo ay lubog, nangangahulugan ng paglilibing. Kung ang paglilibing ay nakalitaw, hindi iyan tamang libing. Mali ang paglilibing kapag nakalitaw ang inilibing. Kaya pala ang tamang bautismo ay nakalubog. Kaya namatay, nalibing, at tayo naman ang sabi dito'y makalalakad sa panibagong buhay. Kaya nga ang binabautismuhan, mga kapatid, ay nag-aaral muna ng banal na kasulatan. Patuloy namin ipinakikilala sa inyo ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga paksa na nahanay. Ipinakikita namin sa inyo ang mga banal na panukala at kalooban ng Diyos upang sa pamamagitan nito, pagkatapos nating makilala ang ating Panginoon, ay makalalakad tayo sa mga aral na itinuro niya, makalalakad tayo sa panibagong buhay, at ang mga kasalanang iyon na ating pinanggalingan ay hindi na muling magbabalik pa. Kung ang ating pagkakilala sa Panginoon, pagkatapos na tayo'y mabautismuhan, pagkatapos na siya'y ating sampalatayanan, ay mabubuhay tayo sa dating buhay na ating isinasakabuhayan noon sa pagiging makasalanan, sa pagiging malabagin, sa walang pag-ibig, walang kaayusan. Ang pananampalatayang ating nakita at narinig ay hindi sang-ayon sa panukala ng Diyos. Ang sabi dito, kung tayo'y makaranas ng bautismo, ay makalalakad tayo sa panibagong buhay. Ano ngayon ang kahulugan ng bautismo? Na pinaalala ko sa inyo, kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na maguli. Kamatayan, kailangang mamatay tayo sa kasalanan. Yung kasalanang dating ating ginagawa,
yung kasalanan ng ating dating ginagawa. Kailangang mamatay tayo doon. Kailangang mamatay yun. Hindi na natin yun dapat gawin. Kaya, kung tatanungin ninyo ako, ano ba yun mga pastor? Ano ba yun pastor? Bigyan ko kayo ng isa. Ang isa po dyan ay bisyo. Ang bisyo po ay isang ugali at libangan ng mga tao na nagdudulot ng kalupitan, nagdudulot ng kasamaan, at kalungkutan sa loob ng tahanan. Kung kikilalanin natin ang ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas, isa po sa kinakailangang ating iwanan, kalimutan, talikuran ay ang masasamang bisyo. Kailangang mamatay tayo dyan. Kailangang malimutan natin yan. At tayo naman ay mabubuhay sa panibagong buhay. Ano naman ang kahulugan nito, Pastor? Tayo ngayon ay nag-aral ng banal na kasulatan. Babantayan natin ang dapat at hindi natin dapat na gawain. Kaya itinuro namin sa inyo ang isa dyan ay ang pagsunod sa 10 utos. Ang Kristiyano ay hindi dapat na masuwayin. Ang Kristiyano ay kailangang maging masunurin. Ang mga batas na ito ay ibinigay ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng gabay, patnubay, kapayapaan sa ating buhay. Kung sinasabi ng ilan na ang mga kautosang ito ay hindi na kailangan sa panahon ng Kristiyano, nagkakamali po tayo. Hindi natin dapat pawalaing halaga ang kautusan sapagkat iyan ay salamin ng banal na kalooban ng Diyos. Iyan ay magiging bakod natin upang hindi makapasok ang kasalanan. Panibagong buhay na kasama ang ating Panginoon. Sa ganitong mga pagkakataon, ito ang panawagan sa atin. Marcos 16:15 and 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Maliwanag po ang panawagan para sa atin. Ipinangaral sa atin ang ebanghelyo sa ilang mga araw na nagdaan. Sa pamamagitan ng mga paksa at serye ay patuloy naming inihatid sa inyo ang pag-asa kay Kristo. At ang sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yan po ang pangako ng Panginoon. Yan ang panawagan. Dadapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang panawagan sa atin ay ang pagsampalataya sa ating Panginoon bilang ating Diyos at personal na tagapagligtas.
Kristo ang landas ng buhay ko, siya'y tagapagbigay kapayapaan ko. Malapit nang bumalik si Kristo sa mundo, bumalik para sa akin at sa'yo. Si Kristo ang landas ng buhay ko, siya'y tagapagbigay kapayapaan ko. Malapit nang bumalik si Kristo sa mundo, bumalik para sa akin at sa'yo. Bumalik para sa akin at sa'yo. Tayo po ay dadako na sa panalangin sa mga prayer request na ipinadala po sa atin ng ating mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin po naming Diyos, ang maibigin po naming Diyos, amin po kayong pinasasalamatan sa patuloy na paghimok at pagpapaalala sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa gabi-gabing pangangaral na ginagawa po namin. Kami po ay nagpapasalamat sa tagumpay na ibinigay niyo po sa amin, Ama, upang maibahagi ang inyo pong mga salita na ito po ay naging pagpapala at nagpatibay ng pananampalataya sa bawat isa. Amin po kayo ang pinapupurihan, dakilang Diyos, sa mga taong tumanggap ng katotohanan at nagpasyang tanggapin ng aming pong Panginoong Isus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay sa kapahayagan ng banal na pagbabautismo sa tubig. Amin din pong dinadalangin sa mga sa inyo dakilang Diyos, sa mga hindi pa po nakakagawa ng pagpapasya, patuloy po nawa silang himukin at kilusin ang kanilang puso sa paggawa ng banal na Espiritu upang magpasya na tanggapin ang katotohanan at hindi po mapahamak. At dalangin po namin, ninyo po silang tulungan na ma-apply ang mga katotohanan na kanila pong narinig at natutuhan at sa kanila pong buhay bilang mananampalataya. At kami po ay nagpapasalamat din sa lahat po ng inyong tulong na ginagawa, sa lahat po ng patuloy na pagtulong sa lahat po ng mga sumusuporta, nakikiisa at nagbabahagi po ng kanilang talento, oras at mga paglilingkod po mula sa mga kabataan at sa media team, mga nananalangin gabi-gabi, nagbibigay po ng Bible study. Salamat po Panginoon dahil kayo po ang nag-provide ng lahat. Salamat po sa mga talento na inyo pong pinagkaloob. At sa inyo po ang lahat ng kapurihan, dakilang Diyos, dakila pong Ama. At amin din pong espesyal na nidadalangin sa inyo, ang amin pong ang pamangkin po ng kaibigan po ni Mildred na si Artemis Cedron, na kasalukuyan pong nasa hospital ngayon dahil sa sakit na dengue. Amin pong nilalapit siya sa inyo, Ma, na siya nawa inyong tulungan na malunasan at gumaling sa kanya pong karamdaman. Kami rin po ay lahat po ng mga panalangin na hindi po namin nabanggit na nais na ipanalangin ng aming mga kapatid at mga kaibigan. Dalangin po namin na ito nawa ay inyong pakinggan at inyo pong sagutin ayon po sa inyong banal na kalooban. Amin rin pong nilalapit sa inyo ang huling
gabi na aming pangaral bukas, na patuloy nawa kayong sumama sa amin at patnubayan kami ng banal na Espiritu. At naway ang lahat po ng mga lesson na naririnig at amin po napapag-aralan ay patuloy niyong ipaalala sa lahat po ng nanonood at mga nakaririnig ng inyo pong mga banal na salita. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa aming pong mga nagawang kasalanan sa inyo pong harapan, at akin din pong pinasasalamatan kayo na kayo po ay kasama namin ngayong gabi po na ito, anuman ang aming mga nararanasan, anuman po ang aming kalagayan ngayon. Kung saan man po kaming lugar, alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, na ngayon po ay araw ng Sabat, at pinasasalamatan po namin kayo sa lahat ng bagay na nangyari po sa amin. Sa lahat po ng mga bagay na meron po kami, sa lahat ng bagay na wala po kami, ay pinagpapasalamat po namin ang lahat sa inyo. Sa inyo pong lahat ng kapurihan, Panginoong Diyos, at lahat po na ito ay aming dinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ang yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ang aming puso ay nagalak sapagkat amin pong naunawaan ang inyo pong mga salita na ipinahagi ni Pastor Nicolas Francisco sa mga oras na ito. Tunay na ito po ay naging pagpapala sa amin. Nanawaan po namin ang inyong mga salita na napakalaga
na amin pong ipasakop ang aming buhay sa inyo sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na bautismo at higit sa lahat, ipahayag ito na mayroong pagsisisi sa kasalanan, panampalataya sa inyo, at higit sa lahat, lalakad sa panibagong buhay. Opo, dakilang Ama, sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus, anong galak na tanggapin ang aming mahal na Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. At sa amin po mga kaibigan at mga viewers na nakikinig, na marahil sila po'y nakagawa na ng kanilang pagkapasya, pagtibayin ang kanilang desisyon, panghawakan ng matibay, at higit sa lahat, sa mga kaibigan namin na nag-alinlangan sa kanilang kapasyahan, ipadala ang Banal na Espiritu sa kanila, humimok sa kanilang mga puso, upang sa ganon ay kanilang ipahayag ang pagtanggap sa aming mahal na Panginoong Hesukristo. Opo, dakilang Ama, pagpalain ang mga desisyong ito, pagpalain ang lahat ng nakikinig, pagpalain ang lahat ng narito sa mga oras na ito, at higit sa lahat, walang mawaglit sa bawat isa sa amin, kaming lahat ay masayang sasalubong sa aming mahal na Panginoon Jesus pagdating ng panahon. Ito ang ating dalangin, alang-alang sa makapangyarihang pangalan ng atin pong mahal na Panginoon Jesus. Amen.